Si ano pala, Tapos na. si ano pala, Brother Jacob. Brother Jacob, ang mangyayari ngayon, Brother Jacob, dahil ikaw yung naka-assign ngayon na siyang magtatanong kay Brother Darwin, is meron lang kayong 1 oras na talakayan. 1 oras lang. Ibig sabihin, hindi lalagpas kasi pagkatapos ng 1 hour talakayan na yan, sacramental blessing kami. So, pwede ka na mag-out nun. Sa ngayon, ang gagawin mo ngayon, magtatanong ka kay Father Darwin about saints at si Padre naman sasagot. Kung sakaling may sagot siya na hindi ka sang-ayon, kokontrahin mo para maging clarification sa mga nanonood ngayon, maklarify yung talakayang mangyayari. Si Padre naman ang magtatanong sa iyo kung ba't ka tumututol at ikaw naman ay sasagot. Kung sakaling ang sagot mo, tinutulan naman ni Padre Darwin, siya naman ang tatanungin mo kung ba't siya tumututol. Yun ang mangyayari sa atin. Pero the same pa rin kung mayroong objection, halimbawa di sinasagot yung tanong, may objection, narito naman ako para mag-facilitate sa mangyayaring talakayan. Okay ka ba doon, Brother Jacob? Sige, walang problema yun. Okay, so Brother Darwin, okay ka doon, Brother Darwin? Sige bro, pwede din ako magtanong sa kanya, clarificatory question, and then siya din magtanong. So vice versa lang sa ating talakayan. Brother Jacob. Sige. Go ahead, Brother Jacob. Magandang gabi sa iyo, Bro Darwin. Yung una kong tanong sa iyo, aware ka Magandang gabi. ba yung santos nyo na si Peter at si Jupiter ay iisa? Ayon sa internet, sabi dito na yung veneration ni Jupiter ay transferred to Saint Peter. Aware ka ba niyan? Unang-una, sa tanong mo, salamat kapatid sa magandang tanong mo. Unang-una, si Peter at Jupiter hindi po magkaisa. No? Jupiter is one of the pagan gods of the Roman. Si Peter hindi naman God. No? Isa siyang tao katulad natin. No? Yung pagsamba na sinasabi mo, hindi yun pagsamba bilang Diyos. No? Katulad din ni David, no? Sinamba siya ni Hari Nabucodonosor. Basahin natin, Brother Jando, sa Daniel 2:46 ba yun, Brother Jando? Basahin natin. Okay, Daniel 2:46. Okay, ito sabi sa Daniel 2:46. Ganito ating mababasa. Nang magkagayoy ang Haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. So, dito kapatid, patuloy sa 47. 47. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, sa katotohanan ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim, yamang ikaw ay nakapagpahayag ng lihim na ito. So, dito kapatid, isang propeta na si Daniel, sinamba hindi bilang Diyos, hindi bilang Panginoon, kundi bilang pagrespeto sa Kanya. Hindi tinuturing siya na Diyos. Ganoon din si San Pedro. Iba si Jupiter. At iba din si Pedro. Si Pedro is santo sa simbahang Katoliko. Pero si Jupiter, it is a Roman god. No? Hindi naman kiniklaim ng simbahan na si Peter is a Roman god. No? Jupiter, from Deo Peter, Sky Father, is the chief deity of the ancient Rome, god of the sky. Si Jupiter pala ay god of the sky, thunder, lightning, law, and divine authority. So dito bro, hindi din magkatulad si Pedro at si Jupiter. Dahil hindi naman gino-consider na si Peter ay God of the sky. No? Kundi, isa siyang alagad
ng ating Panginoon. Siya yung nakatanggap ng susi sa kaharian ng langit at ng lupa. Mateo chapter 16, 18 to 19. So magkaiba po sila ng persona, bro. Ang na narinig mo ay hindi po yan official teaching ng simbahan. Hindi natin tinuturing si Pedro na Diyos. Pero tinuturing namin siya ang alagad ng Diyos katulad ni David. Ni Daniel, no? Si Daniel ay nakatanggap ng pagsamba ni Hari Nabucodonosor. Binabasa natin, biblical yan. Daniel chapter 2, 46-47. So hindi yan pagsamba bilang Diyos, kapatid. Yan po ay pagrespeto ni Propeta Daniel bilang alagad ni Yahweh. Bilang alagad ng Diyos. Well, isang talata yun, Brother Jando, kapag mag-serve ka sa alagad ni Kristo, ay makatanggap ka din sa reward. Sa Matthew 10, chapter 40 ba yan? Na kung mag-serve ka sa alagad ng Diyos, ay makatanggap ka sa kantimpala na matanggap sa alagad ng Diyos. No? It is all about respect, kapatid. Dahil siya po ay anointed by God. Chosen by God as a messenger. So si Peter, magkaiba ni Jupiter. Magka-sound lang. Peter, Jupiter. Pero hindi po sila one identity. Hindi po sila one person. At yung sinabi mo na nilipat yung pagsamba, galing ni Peter, walang historical proof yan, kapatid. Tinatawag po yung false assumption fallacy. Ina-assume mo lang na totoo pero walang historical facts. Kung hihingan ka na, kita na ano ba yung historical books na pinagbabatayan mo, wala po yan. Hindi yan historical. It is fictional. It only exists in the mind of the critic of the Catholic Church. But that doesn't exist in reality. Kapatid, yan po yung sagot ko sa magandang katanungan mo, Brother Jacob. Bro Jacob, go ahead. Salamat. Salamat sa sagot mo, bro. Yung tinutukoy ko kasi, sorry hindi ko na-mention yung statue sa St. Peter Basilica. Yung St. Peter's Basilica kasi, meron niyang imahe. Original, yung image na yan ay si Jupiter at kalaunan naging si Peter. Kasi nga, naging Kristiyano na yung pagan Rome noon. So, yan yung tinutukoy ko kung aware ka ba niyan. Aware ka ba doon, brother? Okay. Salamat, no? Hindi totoo yan, no? Hindi totoo yan, no? The statue of St. Peter was not a direct copy to Jupiter's statue. It deliberately borrows classical Roman iconography that has been used for Jupiter or Zeus. The distinction matter. So magkaiba po. No, hindi po kinakopya. The Vatican statue of Peter, sabi nila, no, kopya daw. No, this is partly, it is false in meaning. What is actually similar, the iconic borrowing, yung pero magkaiba yung persona. The famous seated statue of St. Peter in Rome uses visual elements common to statue of Jupiter in throne posture. Magkatulad lang kanilang posture pero magkaiba yung identity ni Brother Jacob? dahil kina-counter pala ng mga Kristiyano yung, di ba, si Jupiter is a symbol of authority. Si Peter din is the one who received the symbol of authority, the keys, no, to counter the false authority. So yan po, it is not exclusive to Jupiter because Peter is also received the symbol of authority, the keys, no. It was not copied, not the identity.
No, Peter, human apostle, martyr, servant of Christ. So not the identity, what was copied, not the identity. Hindi po isang identity si Jupiter as Peter. Because Jupiter is the god of the sky, the thunder, ruler of pagan, of cosmos. But Peter is a human apostle, martyr, servant of Christ. So, si Peter is not worshipped as God. No sacrifices offered to Peter. Pero si Jupiter, there are sacrifices offered to Jupiter. You know? Ang sa simbang Katoliko, yung mga sacrifices is offered to Christ, to God the Father. And Jesus is the sacrifice. Yun po yung misa. Pero wala pong sacrifices offered to Peter compared to Jupiter. Nag-aalay sila eh. No divinity attributed to Peter. Hindi naman Diyos si Pedro. No mythological powers. Wala namang kapangyarihan si Pedro tulad ng mga goddess of Rome. The statue represent apostolic authority, not divine nature. So yung statue ni Peter, kapatid, magkaiba. No? St. Peter's Basilica sa statue ni magkatulad na silang nakaupo. Dahil siya din ang symbol of authority sa Roman state during the time. Si Peter is also an authority not to the state but to the church. Magkaiba po. So si Jupiter considered as authority. No. So umupo din siya. The chair of Peter. No. So si Jupiter din may chair din siya. Chair is kaulugan niyan is authority. Kapatid. Okay, next question. Bro Jacob. Okay, next question. Pero aware ka din, bro, na ang pagan Rome at Christianity sa Roma ay nagkaroon ng religious combine regarding sa celebration. Religious Religious combine. Combine. Kung ano yung contaminate pista ng mga Romano, ganun din ang celebrations as Kristiyano, katulad ng sinabi ko kanina, yung statue ni Jupiter naging Peter, at yung December 25 na naging Christmas. So yan yung mga celebration na from pagan to Christian. Bali, ginamit lang yung dati pagan pero yung pangalan Christian. Combine siya. Aware ka ba din yan? Unang-una, yung sinasabi mo kanina, ito lang yung nalalaman ko, kapatid. No, iba si Jupiter at si Peter. Si Jupiter considered God. Peter is not God. He is a human apostle. Magkaiba. So yung nalalaman mo, hindi yun ang katotohanan sa simbahan. Dahil may simbahan na sa Roma. First century. Basahin natin. Roman chapter 1 verse 7 to 8. Brother John, basahin natin. Okay, Roma chapter 1, 7 to 8. Ito sabi dito. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapalat kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Yesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Kita ninyo mo, kapatid, yung simbahan sa Roma ay ipalaganap sa buong mundo. So sinabi mo na syncretism yan religious syncretism, yung pagmix sa mga belief natin. Pagitan ni San Pablo, bawal po yan, i-mix natin. 1 Corinthians, Brother Jando, 10 verse 20.
anti-syncretism po ang simbahan, kapatid. Hindi pwede i-mix natin. Yung Okay. paniniwala. Kaya nga, tinutorture sila, Brother Jando. Sa English, Brother Jando. Sa English, okay, sa English, the 10:20. No, what I am saying is that what is sacrificed on pagan altars is offered to demons, not to God. And I do not want you to be partners with demons. So, malinaw na malinaw, kapatid, ha? Anti-syncretism po ang simbahan. Hindi pwede. No. What I am saying is that what is sacrificed on pagan altars is offered to demons. Malinaw na malinaw yan, ha? Si San Pablo nakapunta din sa Roma. Not to God, and I do not want to be partners with demons. So, malinaw na malinaw yan, kapatid. So, hindi totoo yung sinasabi mo religious syncretism. Hindi po sang-ayon ng simbahan dyan. So, nanatili pa rin yung doktrina ng simbahan. Nakapunta nga sa Roma eh. So, doon din namatay. Alam mo ba na doon namatay si Pedro at si Pablo? At yung St. Peter's Basilica, kapatid, yung altar dyan, nasa ilalim. Yung altar, nasa ilalim ng altar, yung mga hukay, yung mga bangkay, yung buto ni Apostol San Pedro po. Kaya sinitawag yung St. Peter's Basilica. Connected tayo ni Pedro. Hindi ni Wala. Peter. Regarding sa pagkamatay nila, bro, wala akong problema dyan kasi nga Roman Empire din yung nag-prosecute sa kanila. So, kailangan talaga nilang ilibing yung mga labi ng mga apostoles kasi alam naman nila yun na wala talagang kasalanan yun sila eh. Pero regarding sa pagan celebration and Christian celebration, the same day kasi ito yung sunod ko na tanong about sa pagdiriwang sa All Saints Day noong every November 1. Ito ba ay nag-ugat sa Celtic Festival? Yung All Saints Day na nagpetsa sa Hindi po. November 1, November 1. Ito ba ho ay nag-ugat sa Celtic Festival? Hindi po. Brother Darwin? Hindi po. Hindi po yan nag-ugat, no? Kung mo It is sagutin an yan, apostolic teaching. Sige. ay bro, sadali lang, bago mo sagutin yan, gusto ko lang malaman yung sinabi mo kanina na yung sa Daniel na si King Nebuchadnezzar nagpatira pa kay Daniel. Anong chapter yun? Daniel 246 bro. 4? 246. Daniel 2. Okay, sige, salamat. Okay, continue bro. Brother Darwin, continue daw. So the origin of All Saints Day in Heaven, November 1, it is from the Christian origin, not pagan. 2nd and 3rd century Christian commemorated martyrs on the anniversaries of their deaths. 2nd and 3rd century. So mag-quote tayo ng church fathers nito sa mga taong ito. So prior pa sa mga pagan na mga church fathers sa 1st century, nag-commemorate na sa mga martyrs na pinapatay sa kanilang death anniversary. So yan po ang simula. Hindi po yan galing sa mga pagan. Sabi ni Polycarp, we afterwards took up his bones, which are more valuable than precious stones, and laid them in a suitable place, where the Lord will permit us to gather ourselves together, as we are able in gladness and joy, and to celebrate the birthday of his martyrdom. So, dito, kapatid, na merong martir na inaalala ng mga unang Kristiyano. Polycarp is the disciple of Saint John. Connected pa sa mga apostol. So yung November 1 originated from the first Christian era. Kapatid, hindi po yan galing sa pagan.
It is from original, historical origin niya ay sa mga Christian. Si Polycarp, nagsasabi niya 155 AD sa the Church of Smyrna. So, ang mga simbahan sa Smyrna. And then dito naman tayo sa 2nd century, si Tertullian. Sabi na, we make offerings for the dead on the anniversary of their martyrdom. No? Commemoration of the Day of the Saints. No? 2nd century. It is not from pagan origin, kapatid. Next question? Okay. So, nakakabahala lang bro kasi magkaparehong pizza eh. Katulad ng December 25. Yung Focus mo na sa November, bro. 25 din Bro, sa Christian. Focus mo na sa 25. November, bro. Bro, pwede ba hindi tayo pa lukso-lukso? November 1. Focus muna Focus. tayo sa bro. Sa November muna, bro. Dahil pupunta na naman tayo sa December. So, focus muna tayo sa November. Prove mo na November 1, it is a pagan origin. Ayun. Sorry bro. Nawala yung yung signal niya eh. point ko kasi Sige, go. inisa ko na lang sila kasi nga Saints celebration eh. So inisa ko na lang sila yung Una bro, hindi po magkatulad ang All Souls Day, All Saints Day. Bro, iba yung Christmas. Hindi pwede ikatulad yun. Ngayon bro, may tanong ako sa'yo. Yan. Ito yung tanong ko. Dahil sabi mo yung November 1, All Saints Day, ay pagan yun. Sino ba yung pagan na community na nag-celebrate November 1? Ano din yung celebration na sa November 1? yung Celtic Festival, yung All Hallows Day. Yung Hallows Day daw, Brother Darwin. Celtic Celtic. Festival. Celtic Festival, Hallows Day. Celtic Festival. Celtic Festival. Magkaparehong Celtic? pizza. Ano spelling ng Celtic? CELTIC. Celtic Festival. Tingnan natin. Okay. Dito bro, Rome did not have a native Celtic festival. It belongs to Celtic people, not to Rome's official religion. Hindi po yan, bro, hindi po yan Roman official religion o festival sa mga Romano. It is a Celtic festivals. Samhain. Hindi po yan Roman, bro, festival. Galing po yan yung Celt or Celtics live in Gaul, Britain, Ireland, part of Iberia. Have tribal regional festivals, not part of Roman religion. Okay. So, hindi part sa Roman. Bakit kinukunik mo sa Roman? Hindi yan part sa Roman. It is outside Rome. Kapatid. Brother Jacob, outside Rome daw. Ireland ang nag-celebrate yan at Britain. Merging festival na yan sa Roma. Ano yun? Saan ba Merging. sabi ko sa history bro, walang May merging ba daw, Brother Darwin? May merging. wala. They were never official Roman festivals. Celtic festivals, not Roman. And then bro, samhain with Roman. I-check ko muna bro, confirm ko muna para Samhain bro, yun ang term nila. Celtic ganito kind of kasi bro, harvest festival. Roman Empire conquered Celtic territories, so they merged their own tradition with the ancient Celtic festivals of Samhain. So yan yung naganap merging, pero hindi original So sa ang Roman Empire. nag-merge ang Roma
Empire at ang Celtic, hindi ang Roman Church. Magkaiba ang simbahan eh. Magkaiba ang state. Kaiba yan. Hindi yan magkaisa. Hanggang ngayon. Iba yung Italy, iba yung Vatican. Kasi Hanggang ngayon, hindi po na merge ang Vatican at ang Italy. Iba ang nasa Vatican. Ang nangunguna diyan ay Roma, ang Santo Papa. May presidente sa Roma. So sa Vatican, ang Santo yung head of the state. At siya din yung head of the church. Isa lang. wala. Hindi po na-merge. Ang naman bro, sa tinutukoy ko bro, document dito, ang yung Roman tinutukoy state ko bro, at ang tinutukoy Celtic. ko. Wait lang. 43 AD kasi. Wait lang. 43 AD kasi to. Wait lang muna, nagsasabayan eh. 43 AD pa yung tinutukoy ko. Bro, wait lang bro kasi Bali, hindi pa. Wala bro. Wait lang bro, nagsasabayan kayong dalawa eh. Ay, Okay, so sorry. Sige bro. ano yun? Continuous bro. Ate mo na unahin siya para Darwin ha. Ikaw mo na una para Darwin, ikaw mo na mauna. Una mo, kung may Sige. namit man yung yung Roman pagan religion. Hindi yung Roman Church Christian religion. Magkaiba Okay. yung Roman Christian religion kaysa Roman pagan religion. So, you are referring to the Roman pagan religion, not to the Roman Christian religion. So, ang na-mix dahil Okay. Bro? Sige, tuloy kasi pagkatapos mo siya nang bibigyan ko naman. Sige, tuloy lang bro. Tuloy lang. So, Ah, malinaw kapatid na totoo yung mix pero hindi sa Roman Church religion, hindi sa Roman Christian religion, kundi sa Roman pagan religion. So, hindi sa Roman Church Christian religion kapatid. So, kapag hindi natin babasahin ng wasto, ma-associate natin immediately yung Roman pagan religion sa Roman Christian religion. Magkaiba po. Sa Roma chapter 1 verse 7 to 8, anong sabi Brother Jando? Sa mga simbahan, sa Roman Christian religion, Romans chapter 1 verse 8. basahin natin. Ang sabi ganito, "First I thank my God through Jesus Christ for all of you because the whole world is hearing about your faith." 7 bro, 7. 7. 7 to 8. Okay, sabi sa 7, "And so I write to all of you in Rome, whom God loves and has called to be his own people." Called to be his own people. May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. So, bro, period mo na. And so I write to all of you in Rome. So he's referring to the Roman Christian religion, not to the Roman pagan religion. Magkaiba po yun ha. Pero magkatulad na religion. Religion sila lahat. Pero magkaiba sila. Roman Christian religion, Roman pagan religion. So he is addressing to the Roman Christian religion, whom God loves and has called to be his own people. So may iglesia, may simbahan doon sa Roma. No? May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Sa 8 bro. Ako lang basa bro, sa 8. Ito yung chapter 8 bro. "First I thank my God through Jesus Christ for all of you because the whole world is hearing about your faith." So grabe yung faith sa Roma ha. Lumaghanap sa buong mundo. Hindi ito faith ng Roman pagan religion. This is the faith of Roman Christian religion, kapatid. Hindi po na-mix. Hanggang sa ngayon, hindi po na-mix. Kapatid. Walang syncretism ang nangyari. Syncretism is i-mix natin yung pagan beliefs to Christian beliefs. Wala po. Okay, Brother Jacob, ikaw naman yung sinabi mo kayo ng 43 AD, ano yun?
Yes, yung beginning yon ng pag-conquer ng Roman Empire sa Celtic territories. Pero dito bro, sa subsequent Christian influence, yung sa Tagalog pa, kasunod na impluensya ng mga Kristiyano, by 19th century, the Catholic Church further adopt this merged tradition. Pope Gregory III moved All Saints Day to November 1st and later established All Souls Day on November 2nd. The night before October 31st became known as All Hallows Eve or Halloween. The resulting blend of Celtic, Roman, and Christian tradition created a holiday that focused on the dead, harvest, and supernatural, which was later brought to America by Irish and Scottish immigrants. So ito yung naganap bro according sa AI overview. According sa AI overview, ito yung sinabi niya. Bakit nagkaroon ng uh, combine or nag-blend yung November 1 na tradisyon na All Saints Day. Ganon din yung issues sa December 25th bro. Pero aware ka na nito bro sa mga festival ng Roman Catholic, aware ka na? Brother? Unang-una, yung Celtic religion is not a Roman, no? Ang mix diyan ang Roman pagan celebration, kung meron man. Dahil sila yung nag-conquer, yung Roman pagan religion. Hindi naman conqueror yung Roman Christian religion. Sila yung pinapatay. Di ba? Okay, iba. So, yung sinabi mo, yung samhain, yun po ay end of the harvest. No? Start of Went. So ano ba itong end of the harvest? Celtic year when summer ended and winter began. It was less a single day than a season threshold, a hedge between two halves of the year. So it is all about the harvest time. No, the dark half, the Celtic year was commonly divided into light half and dark half. Sahain opened the dark half associated with cold, scarcity, and danger. Hindi po sila nagdiriwang sa mga pag-remember sa mga santo kapatid. Dahil hindi naman sila nanawala ng santo. Yung All Saints Day, it is really a practice of the Christian. Hindi yun practice sa pagan. So hindi po, wala pong na-mix sa Celtic na religion kapatid. Wala po tayong document yan. Kung meron ka, ibigay mo yung historical background, babasahin ko muna. Ano yung ibigay mo kay Brother Jan, babasahin ko yung aklat mo na, or source. Kahit yung source mo, ibigay mo kay Brother Jan. Kung meron. Sige. Okay na bro. Kasi yung binasa ko kasi kanina, ito lang yung result kung bakit nag-blend yung Celtic, Roman at Christian tradition sa isang petsa, yung November 1. So, yun na yung kahinatnan ng AI overview na binasa natin kanina. From the beginning, yung nagkaroon ng conquered sa Celtic territories, na-adapt sila na merge yung ganyang festival at pinayagan din ng Roman Empire hanggang naging Christian tradition na din kasi iisa na ang petsa eh. So, All Souls Day, All Saints Day, o sa iba, Halloween. Yan yung result ng blend of Celtic, Roman, and Christian tradition. Pero hindi lahat naman. Pero okay na yan bro. Dito naman tayo sa Daniel 2 verse 46 yung nagpatira pa si King Nabucodonosor. Nakasanayan na kasi yan bro ng Babylonia na magpatira pa. Lalong-lalo na pag may nakikita silang
banal at siyempre yung alagad ng Diyos sa mga pagano kasi ah, ginagawa nila yan. Tama yung sinabi mo as respect pero pagano po si ah, King Nebuchadnezzar at hindi po siya Kristiyano. So yung question ko bro next yung kapistahan. Ang araw ng kapistahan ni San Juan Bautista ay malapit sa summer solstice, isang oras na ugnay sa aling paganong pagdiriwang yan bro. Brother Darwin, Ano? Ano yung question mo, bro? Ulitin mo? bakit daw ang birthday daw ni John the Baptist ba yun? Yes bro, yes bro. Birthday? Jan? Malapit sa summer solstice. Birthday? Kapistahan bro, kapistahan. Yung kapistahan. Bakit? Kapistahan daw. Anong Yes, anong pwede na rin tanong mo, bro? birthday kasi sa inyo, di ba, birthday yan. So, anong question Yung mo, bro? June 24 birthday, Araw ng kapistahan. yung araw, Yung- Ang araw, Yan din araw ang ng birthday niya. kapistahan ni Juan de Baptist. So yun din ang birthday niya bro. Then ang tanong mo, Ay malapit sa summer solstice. Isang oras na naugnay sa aling paganong pagdiriwang bro. malapit daw sa summer So, solstice. malapit lang, pero hindi yung solstice? Sol So- Invictus? Yes. Solstice, ano. Malapit daw. Magkaiba bro. Kahit magkapareho bro, pero iba yung celebration. Example, birthday mo ngayon. At din may pagan celebration. I-attribute mo sa pagan. Hindi, non sequitur, fallacious, it doesn't follow bro. Non sequitur, fallacy po yan. Yung magkatulad yung birthday ko sa pagan, hindi, ini-attribute ko yung celebration ko birthday sa pagan. Nagkataon lang na magkalapit. Pero hindi po yung celebration natin para ni Saint John. Hindi sa pagan gods. Para ni Saint John. Yung pag-alala natin. Hindi sa pagan gods. Wala po tayong turo na inaalala natin na yung pagan gods. Ginagamit lang natin si Saint John. Nasa isipan mo lang yun, kapatid. Okay, next question. Wala na siguro bro. Okay, wala na. Ilang minuto bro yung na-consume ko? Ang naiwan natin is meron pang 21 minutes sa talakayan. So si Padre Darwin, baka meron siyang gustong itanong sa'yo. Ay, Padre, ang tanong niya kanina, okay lang ba daw na isingit niya yung larawan ng mga santo? Kasi santo rin. Sige. Sige daw ko na, Brother Jacob. Go ahead. Meron pang 21 minutes. Yung issue lang naman bro, yung makapareho ba yung statwa ni Jupiter Yan at lang. Jupiter doon sa yun, natanong ko na ata yun kanina. So wala ka ng tanong. Yung nasa Vatican, iisa ba yun? So wala ka ng tanong, bro. Iisa ba yun? Yung statwa? Yun, yung tanong ko kung iisa. Sagot niya. Iisa ba yung statwa? Yung Nasagot ko, hindi po isa. Sagot na niya eh. Hindi So po isa. wala ka na ibang tanong kasi kung wala ka ng tanong, si Padre na magtatanong naman sa iyo. Meron pa namang 20 minutes na natitira. 20 minutes na. Brother Darwin, tanong ka sa kanya? Pwede. Sige. So ano yung source mo bro na yung All Saints Day, may santo ba yung mga pagan bro? Yan. Sagot, Brother Jacob, may santo ba ang mga pagan? Walang santos na tinatawag pero merong mga goddess. Diyos. So, yung issue kasi ng Yes. Iba yung gods, di ba? day ninyo, the same, magka-the same ng petsa. Kasi ayon sa Wikipedia,
natapos conquered ng Christianity ang Roman Empire, ay hindi naman lahat nag-repent. Yung iba naiwan din na pagano kung ano yung celebration ng, para walang gulo, kung ano yung celebration ng pagano, isa na lang yung petsa, isa na lang yung, katulad ng sinabi ko kanina, kung November 1 may celebration yung pagano, isa na lang yung gawin na lang All Saints Day yung November 1 kasi para naman yun sa mga Kristiyano. So yan yung combined rules na tinatawag, kasi sa panahon ni Constantine the Great, yan yung first state and religion combined. At saka yung Kristiyano, yan yung dinikla niya as religion over the paganism. Kaya yung paganism hindi tumaas, mas tumaas yung Kristiyanos, pero yun nga lang nagka-problema kasi nga yung the origin of celebration is from paganism pa din. So, yung pangalan lang yung naiba kasi nga for Christian, katulad ng December 25 nagiging Christmas. So yung dati hindi naman yung Christmas, pero yun lang bro, walang santos yung mga pagano, pero meron yung mga goddess, kaya nagkaroon ng combine yung celebration ng kapistahan o ng ano ba dyan, celebration. Hanggang sa ating panahon ngayon, nananatili yan. Okay, Brother Darwin? Yun lang bro. Yung Next question, Brother Darwin? Sunod na tanong dahil All Saints Day itong celebration natin. So, magkapariho ba ang gods at saints? Bro? Hindi bro. Yung hello. Hindi magkapareho yung saints at saka God, pero yung sa celebration doon sila iisa. Kasi nga kung ano yung araw ng halimbawa araw ng mga santos, araw ng goddess, inisa na lang nila kasi isa yung isa yung tawag natin yung utos para wala nang gulo, wala nang patayan. Yan yung naganap sa panahon ni Constantine the Great, kaya walang patayan na naganap panahon ni Constantine the Great. Okay, next question, Brother Darwin? So, kung magkatulad ang celebration, hindi all God's Day unta na. Yeah, all God's Day. Sana yan. Sabi mo magkatulad ang celebration eh. Hindi magkatulad dahil hindi naman naniwala na God ang mga Christian. Hanggang ngayon hindi naman nagtolerate, kaya maraming patayan maraming martyr sa panahon nila eh. Dahil hindi sila nag-worship sa emperor considered as God. Hanggang sa ngayon, hindi naman wino-worship yung mga emperor sa mga Christian as God. Naganap lang yan bro. So kung magkapatid, naganap lang bro sa panahon ni Constantine the Great. Kasi nga yung so ngayon ang overpower yung Christianity, kasi nga dinikri ni Constantine the Great na yung religion ng Roman Empire is Christian na, hindi na pagan. So hindi umangat sa Tagalog pa, hindi umangat yung paganism, pero at the same time ginawa nilang iisa kasi nga meron ding mga pagano na nananatiling pagano. So, yun, para walang patayan. matanong kita kapatid. Celebration ng pagano. Saan ba yun din yung celebration ng Kristiyanos saan ba sa Roman ang sources mo Empire. dyan, bro? Pero hindi naman lahat ng Kristiyanos. Kaya sa council maraming tutol. Kaya nagkaroon ng mga separations, hindi lang sa Pwede i-cite mo yung referensya mo, bro? Sa doktrina. Hello. Oh. Yung reference mo sa sagot mo, bro.
pwede i-cite mo yung reference mo sa sagot. Para Pwede mo na- historical yung discussion natin. Oh, pwede ba daw mo Ah, ba daw historical yung discussion ipakita natin. yung yung reference na ginagamit mo kung anong sinasabi Na, sa sinabi reference mo. mo, naging isa na lang ang celebration, tinutolerate na lang. Saan ba yung sinabi mo Roman religion combined to Christian practices? Saan ba yung linya na yan? Anong libro, historical book, o sino yung author? Pwede naman natin ma-search ngayon. Sino yung author? Anong pahina? Anong pangalan ng libro? Anong Ah, pangalan ng author? Then ma-search natin eh. Yung historian. Kung i-mention mo. Pwede natin ma-search right immediately, kapatid. Anong libro o historical siguro, book bro. ng batayan mo? Dahil bakit chismis lang yan? Para magiging standard ito, bro, pwede natin to i-topic sa next natin Sige. para medyo mahaba-haba. Wala kasi Di, akong yung binasihan mo. Dahil wala kang page talaga na wala kang referensya diyan. pinatawag lang na para maging standard. Pero sa Wikipedia, ito yung sabi ng Wikipedia. Emperor Constantine the Great, 306 to 337, implemented religious policies that often synchronized or occurred alongside both pagan and Christian tradition. While he was the first Roman emperor to convert to Christianity, his reign was marked by a period of religious ambiguity, where he attempted to maintain civic unity through shared Basahin natin, bro. observance. And bro, Brother Jando, ipakita mo sa yung binasa niya. Pwede mo screenshot bro, send mo sa bro sa Messenger para basahin natin. pwede. Sige, Para ma-check screenshot natin, mo. bro. Meron bang Roman religion Okay. combined to Christian? Tingnan natin. Sige, Baka yung screenshot mo. explanation mo ay malayo. Screenshot mo Tingnan bro, natin kung tapos ipa-screenshot natin sa kanya tapos send niya dito sa sa Messenger para mabasa natin. Mabasa, Ito yung mga reference na bro. Send mo na bro. May yung sites na Kasi baka yung website mo is anti-Catholic, tapos anti-Catholic ka, lilitaw na na parang self-serving. meron naman bro, Wikipedia. May Wikipedia naman. May tatlong links bro na nakalagay. Sige bro, pakisend yung bro, yung siguro pwede link, na naman. link ng Wikipedia bro, pakisend bro. Yung link ng Sandali lang bro. link ng Wikipedia. Hintayin natin yung link ng Wikipedia na i-send niya para ma-check natin depends sa yun ang request ni Father Darwin. Anong link bro ng Wikipedia bro? Natin. Sabi mo, yung religion combined, Roman religion combined to Christian religion. Saan ba yan sa Wikipedia? Dahil Wikipedia yung search mo. Napasa na, Brother Jando? Wala pa. Hintay pa ako. Sandali lang bro. Sandali lang. Meron pa tayong 10 minutes and 44 seconds na natitira. 10 minutes na lang. Oo. Dito na natin yan sa loading ng internet. At saka umatikabo yung ating mga nanonood ngayon. Umaabot na tayo ng 418 sa YouTube. Grabe. Umatikabo. Meron pa sa live ni Brother John Ray. Brother John Ray, ilan nanonood sa live mo ngayon? 1,069,000. 1 million 879 pa lang yung yung views, pero yung concurrent viewers is 212. Okay, dito naman sa tignan natin, bro. Wala pang sinisend si Brother Jacob.
I-search mo lang sa Wikipedia yung ano niya. Sige, Wikipedia. Ano yung nakalagay doon? Anong article ba yan, bro? Constantine. Constantine? Nagsagawa Constantine. ng Constantine, bro, sa Wikipedia, bro. Bro duda J- ko eh. Bro Yung Jacob. Roman religion combined to Christian religion. Hindi yan sinasabi doon. Bro, Jacob, ano yung sir, ano mo sa Wikipedia? Anong article yan? Wala na ako naririnig sa kanya. Bro Jacob? Hello bro, yung Constantine the Great and Christianity at saka religious policies of Constantine the Great. Constantine the Great. Okay. So, sa Constantine the Great tayo, Wikipedia. Saang sentence ito, bro? Sa Constantine the Great ba? Anong Dito bro, sentence ito, sabi bro? dito bro, religious freedom. Bro, ang Edict of Milan pala yan eh, issued by Constantine the Great and Licinius, was it declared religious freedom for all religions. Bigyan niya ng kalayaan ang lahat ng reliyon mag-express sa kanilang pananampalataya. Hindi sinabi dito na religious combined. Mali yung ano mo bro, pagkaunawa mo. Religious freedom for all religions. So, yung mga Kristiyano, may legal status na. Hindi katulad ng dati na patago-tago sila. Restoration of confiscated Christian property. So, mali yung unawa mo kapatid. Ang binibigay ang Edict of Milan ni Constantine sa taong 313, religious freedom. Hindi niya sinusuppress yung mga pagano. May kalayaan kayo sa pag-express sa inyong pananampalataya. Ito yung sinasabi ni Constantine. Iba yung intindi mo kapatid. Sabi mo, religious combined. Hindi po. Religious freedom for all religion. Hindi niya iniisa yung lahat ng religion. Binibigyan niya ng kapayapaan. Kalayaan. So, bro, hindi bro, po, hindi na ayon yung explanation mo. Festival ng pagano, yun din yung petsa ng sa Kristiyano, sa pagano. Iisa, kaya nga unity. Yung bro, sinabi ko kanina. Bro, yun po yung kapatid. Ayan, nasa kay bro dyan, bro. Implemented? Wait lang ha. Religious freedom. Tingnan natin ito yung may nakalagay na implemented. Religious policies. Wait lang ha. Religious freedom yan eh. Hindi yan. Isa na yan bro. Isa na yan. Siyempre, kung ano yung celebration nyo, yan din yung celebration ng pagano. Wala nang gulo. Hindi yan ang punto dito bro. Ang punto dito is wala man din sa religious freedom. Bro, wala sa Wikipedia bro yung yung binabasa mo. Religious freedom eh. For all religion. Wait lang nga, double check ko yung sinenya sa akin kasi wala naman sa Wikipedia. Baka ano to? Wait lang, double check na. Wala sa Wikipedia. Ay, ano mo na lang kay Meta bro. Sa Meta mo na lang i-type. May na kasi yung internet ko, hindi ako makapag Dito Facebook. bro, ang nakita ko bro. Hindi to padre. Hindi to Wikipedia pinapakita niya. Ito ay picture. Picture lang. Picture lang kasi may sa baba ito yung sign ng parang yung margin niya. Tapos hindi siya Wikipedia. Kasi ito yung binabasa nyo. So picture siya. Emperor Constantine the Great implemented religious policies that often synchronized or occurred alongside both pagan and Christian traditions. While he was the first Roman emperor to convert to Christianity,
his reign was marked by a period of religious ambiguity where he attempted to maintain civic unity through shared observances. So wala to sa ano, picture to, picture. Alam. Nandyan wala yan yan sa bro, sa document. religious policies. Paki-check na lang. Sige, Paki-check. sige, Naka-highlight yan. religious. Kasi may Ito, kita mo yan sa may libro na tatlo. Ito, Paki-click mo na lang. pakita ko ito, policies. Click mo na lang. Word policies dito, 5. Ang sabi dito sa unang sentence, ganito. Ito lang nga ito. Although not Christian, the epitomes paint a favorable image of Constantine but omit reference to Constantine's religious policies. Number 2, ito naman, main article, religious policies of Constantine the Great. Number 3, ito, despite these declarations of being a Christian, he waited to be baptized until on his deathbed, believing that the baptism would release him of any sins he committed in the course of carrying out his policies while emperor. Number 4, Constantine's monetary policies were closely associated with his religious policies. Number 5, ayan, ito, 405 dito, 405. So wala nang ibang ano dito, nakalagay na policies. Yung unang bahagi na binasa niya, yung may Constantine the Great, nandito yon sa ibabaw. May 306. Ito. Ayan. Ito yun, oh. O, ayan. Oh. Constantine, also known as Constantine the Great or known mononymously as Constantine, was Roman emperor from 326 to 337 and the first Roman emperor to convert to Christianity. He played a pivotal role in elevating the status of Christianity in Rome, the Edict of Milan, discriminalizing Christian practice and ceasing Christian persecution. This was a turning point in the Christianization of the Roman Empire. He founded the city of Constantinople, now Istanbul, and made it the capital of the empire, which it remained for over a millennium. So, wala dito, bro. Wala dito yung nasa picture mo. Brother Darwin, wala dito yung nasa Bro, picture ang niya. sinabi dito, bro, ang na-search ko dito, bro, legalization and religious freedom sa Edict of Milan. Granted full religious liberty to Christians and all others. So, ang pinakita dito, legal na po yung mga Kristiyano. Nung una is illegal. Pero dito, Yes. sa Edict of Milan, Yes bro, yan yung sinabi ko lahat na kanina. po ay- Yung Christian religion yung umangat. Kaya nga hindi na pangalan ng mga pagano yung sa celebration, di ba? May mga pangalan yung mga kapistahan ng mga pagano. Hindi na yun umangat kasi nga Kristiyano na yung dinikrin ni Constantine the Great as religion. Kaya yung naganap, hindi ang Para wala Kristiyano, nang bro. patayan. Ang sabi dito, kinumbay All nila religion. isa na. bro, Unity. walang, bro, ang dito, bro, hindi lang ang Kristiyano ang pinopromote niya. All religion, granted full religious liberty to Christians and all others. Hindi niya nasabi dito na superior ang Christian. And then, pinasauli niya yung mga property ng mga Kristiyano na kinukuha ng mga pagan nung una. So, restored confiscated Hindi, bro. Christian property. In that state, Yung tinutukoy ko kasi na Christian na yung religion ng Roman Empire. So hindi na pagano. Yan yung victorious claim ni Constantine the Great. Kaya hindi man dyan sinabi na superiority. Pero dinikri na yan ni Constantine the Great na Kristiyano. Pero yun nga, yung Christian yung nangibabaw, hindi yung pagiging pagano. Pero andyan pa rin yung mga celebration ng pagano. Kaya nga, wala nang patayan kasi iisa na sila kung ano yung celebration ng pagano. Ganon din yung sa Kristiyano. Yan yung naganap. Yan yung tinutukoy ko. Wala lang kasi, mahina lang kasi internet ko bro. una, bro, Pero pwede natin gawin itong topic sa susunod para mas klaro at detalyado. una, bro, Darwin. hindi totoo na una bro, si
Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, Volume 10, page 5. Sabi dito, Lantasius di Mortibus Persico Turum 48 described the Edict of Milan as granted freedom to all religions, not privileging one as official. So dito bro, ina-highlight niya na hindi po nagdeklarar si Constantino na ang Kristiyano ay official religion sa pagan. No? Kundi, anong ginagawa niya? Granting freedom to all religions. So, the edict grants liberty to Christians and to others. Equal po. Equal footage po ang nangyari dito. No? Constantine did not outlaw pagan worship empire-wide. No? Ang primacy of evidence nito, si Mary Bird, John North, Simon Prince, Religions of Rome, Constantine's reign showed Okay, 1 minute continuity na of lang. pagan cults alongside Christianity. 1 minute na lang. So, dito bro, nagpatuloy pa rin yung worship sa mga pagan. At iba din yung Oh, tama yan. dahil binibigyan niyang full freedom. Hindi po hindi po na mix. Binibigyan ng freedom ang mga pagan pati ng Christian to express their religion. Hindi na sinuppress dati ng hindi katulad ng dati. Nandito yan sa Ramsay Macmillan, Christianizing the Roman Empire. No empire-wide ban on paganism until late 4th century. Hindi po si Constantine ang nag-ban sa paganism. Yung prior na emperor 10 seconds. na. Ang pangalan nito is pangalan nito? Time. Tayo na. Time na. Tayo na. Salamat, Brother Siguro Jacob, po, sa susunod, pwede natin yung magandang topic. diskusyon Magandang natin. topic yan, bro. Okay, so Magandang topic yan. natapos na ang ating 1-hour doctrinal talakayan with Father D. Kasama ang ating bisita from Seventh-day Adventist, si Jacob Solerano. Pero Jacob, meron ka bang, magbigay ka mo ng huling mensahe, pasalamat, at kung meron kang programa, i-plug in mo muna. Go ahead bro, Jacob. Abangan nyo po yung page ko sa susunod. Ginagawa pa natin ito. Maraming salamat, Bro Darwin Gitiano, sa invitation mo sa akin. Sana hindi lang ito yung huli at sana ito yung una at meron pang susunod na talakayan natin. At pwede nating italakay yung natapit natin kanina na about paganism and Christianism combined o unity. Pwede natin yan italakay. So maraming salamat at unang-una sa Panginoon, to God be all the glory, sa ating mga tagapanood at taga-subaybay ng programa ng Punto por Punto at sa mga Seventh-day Adventist Christian. Pagpalain po tayo ng Diyos at magandang gabi po. Ano ang programa bro, gusto mo i-plug in bro?